Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Marami ang umangking kamag-anak umano ng ipinalabas naming babaeng buntis na si Emmy sa mga tawag sa telepono at mga text messages na natanggap ng bitag. Kamag-anak daw nila si Emmy. Sino nagsabi sa'yo na ito'y ina mo, yung daddy mo ngayon? Ha? Paano mo nalaman na ina mo to? Si mismo si daddy, tsaka nakita ko Kailan sinabi ng daddy mo? Yung Sabado pa na. Yung Sabado. Si Marilu, 27 anyos, tumulog sa Bitag Headquarters. Nagpakilalang anak daw siya ng ipinalabas naming si Emmy. Remy, pangalan ng nanay mo. Opo. Gusto ko tang paniwalaan, pero ikaw papatunay yun, dapat nagpaampun sa inampun ka ba ng yung ama mo dito sa galing kay Emmy. Siya po nagpaampun. Paano mo nasabi na pumupunta ba siya doon sa bahay na yung ama ng yung tatay itong nag-ampun sa'yo? Opo, pumunta po na yun sa bahay. Nagtungo rin sa Bitag Headquarters ang nagpakilalang mga kapatid daw ni Emmy. Upang makumpirma kung sino ang tunay na kamag-anak ni Emmy, nagdesisyon ang bitag na pagharapin ang dalawang kampong umaangking kamag-anak daw ni Emmy. Naman ng kapatid namin, Emilita. Kung tawagin namin siya, Emmy lang. Remy siya. Hindi, iba yun. Pero kita niyo yung sa ano, sa tawag dito? Sa Bitag. Sa bitag. Sigurado po kami ng kapatid sa namin, bitag pero din. kung ito po ituturo niya, napakalayo ko sa mukha niya nung bata pa siya. Ito si ano yun, yung anak niya. Ito yung pangalan niya na anak yan eh. Ilan taon ka na ba? 27, 33 lang si Emmy. 33 lang kasi 35 ako eh. Magkasunod kami ni Emmy. Yung pangalan niya, ano, Ang pangalan ng mama mo, Remy. Amy. Emilita naman yung hinahanap namin, tsaka Oh, Emmy Emilita ang pala. pangalan niya. Ito sa kanila, samantala. Oh, mali pala. Tang, ha? Oo. Okay, salamat, Tang. Ha? Yes. Okay. Oh, hindi mo pala. Muling bumalik sa Bitag Headquarters ang umano'y kapatid ni Emmy. Dala ang mga pictures ni Emmy. Patungo ang Bitag team sa Malolos, Bulacan sa DSWD. At tingnan natin yung kalagayan na rin ni Emmy kasi the last time na nandoon tayo, chinek up lang siya. Ayun yung nga sinasabing nasa 7 or 8 months ng kanyang tiyan. So mas maganda rito makita rin mga kapatid. And we'll take it from there. Nasa Bustos po siya. Pamilya ata. Ito mga kapatid. Sila po ba? Kasi po bali dumiretso sila sa Marilao. Sinamahan po ng Marilao sa Sino nagsabi ng pakila? May marami pala kayo magulang ha. Di ba magulang meron? Patay na po mga Oh, magulang namin magulang eh. ito. Ang father at mother namin patay Marami na. nagkiklaim. Samahan mo kami. sa Bustos po. Sige po. Bawal. Sige, ako papasok mo ang bawal. Kilala mo kami? Kilala niya si Taraw. Sita, Saan ka galing? Buka dyan. Ito kilala mo. ate mo. Sino to? Baby. Ako kilala mo. Ako kilala mo. Sino ako? Matagal na po patay. Sino ako? Priscilla. Ano apelyido mo?
Ito. Bilyap yun. Sabi niya, Ah. bilyap ko. Bilyam Mall. Bilyap mo. Ate mo, kilala mo? Alam mo ba itong pinuntahan mo? Ano to? Diba? Panti, kakaisip na siya. Magalis. Doon, di ba nakatira ako sa Makati? Kasi ako si ate. Si ate Presi, di ba? Saan ka na nagpupunta ngayon? Umuwi ako kasi nakita kita eh. Naaawa ako sa'yo. Kaya sumama ako kila ate Sita mo para Makauwi ka? hanapin ka. Ano kayo? Hindi ka nakasimulan. Naharap ka na. Buti nga maayos ka na ngayon. Ano yan? Magpakabait ka dito ha, me. Mahal kita eh. Tagal kitang dinasal. Dininig na ng Diyos na langit ko. Wala akong ginawa kundi magsimba. Linggo-linggo. Sabi ko, sana man lang nasa mabuti kang kalagayan. May mga taong tutulong sa'yo. Pero may mga insidenteng hindi naming inaasahang mangyari. Video kasi ayaw nga pag-video. Okay lang na mag-usap, pero yung... Pero yung camera, wag na loko. Ito na naman. Stop na lang po kamo. Okay, ganito na lang. Anyway, nakausap nyo na. Baka makaano pa ako ng taong nadayuhan. Seryoso pa naman itong lugar na ito pagkatapos nakikita ko yung kabalbalan. Sige, okay na. Pakisabi mo dun sa brother ng na. Ako si brother Tulfo, matino, matapang. Ayaw ko nang sinisindak-sindak. Pakisabi sa brother na yan. Ha? Ano pangalan ng brother na yan? Kalalabas lang namin dito sa place na nag-aalaga rito sa mga kapareho ni Emmy. Sa amin lamang, parang parang mahigpit sila na ayaw makita. Wala daw camera. Hindi naman kinukunan ng camera yung lugar nila kasi nirerespeto namin yung privacy. Naturalmente, kami sa Bitag, lumakbay pa ng malayo mula sa syudad, galing Maynila, para lamang nakita itong si Emmy na maraming nagke-claim. Masaya kami dahil nakita namin na si Emmy marunong umacknowledge na ito'y kanya mga kapatid nakakausap. Ayaw maniwala ng brother na kung sino man yung brother na kinakausap na dayuhan. Kaya uminit ang ulo ko. Paano makikilala ng pasyente? Sabi ng ganun. How can this patient recognize her family if she's crazy? Yun ang pagkasabi sa akin. Kaya medyo pumantig yung tayo nga ko, uminit na rin ang ulo ko. Sabi ko, ba't hindi ka pumunta rito para makita mo? Sabi sa akin, baka, you better go out before I call the police. Tinakot pa ako. Akala siguro masisindak ako. Ang sinabi ko, kasama ko mga security police. Kaya pinakausap ko na lang para wala nang maraming saksak. Sa amin, sa Bitag, kapag hindi namin may dokumento, hindi namin kinikwento. Kaya mahalaga sa amin, dinodokumento namin para maikwento namin sa taong bayan dahil karapatan ng taong bayan. Ito nga ginagawa namin. Na makita. Lahat ng mga aksyon na ginagawa namin, ito nakikita. Bali po ngayon na nakita niyo na po si Emmy, ano po ba yung plano niyo para po dun sa dinadala niya, sa magiging anak po niya? Bala ko kasi ako na mag-alaga. Dala ako naman po ng anak ko na maliit. Tsaka kasi para sa paggaling niya, na makita niya yung naging kalagayan niya na hindi na maulit yung gano'n. Kaya bala ko na ako na magpalaki sa bata. Pero kanina po maganda po yung pag-ano niya sa inyo kasi nakita po namin na nakilala niya po kayo. Tuwa nga ako kasi nga kilala niya kami. Bali sa nakita po namin progreso po nung kaso niya simula po nung umpisa na ngayon, nagsasagta na po siya. Nakikita po namin na may pag-asa po, malaki po yung pag-asa na gumaling siya. Basta po susuportahan lang po natin siya. Tapos po yung tamang pagmamahal po na kailangan. Ngayon, medyo napalagay na ako kasi ng mga nakaraan, lagi ko talaga napapanaginipan niya. Hindi ko naman alam kung saan ko pupuntahan, saan ko hanapin. Kaya sa ganitong pagkakataon, nagpapasalamat na rin ako at napunta na siya sa medyo maganda-gandang lugar. Maraming salamat sa lahat ng mga tumulong para siya ay mapabuti. Ngayong natagpuan na ang tunay na kamag-anak ni Emmy,
maituturo pa rin ang pasasalamat sa iilang mga taong nagmagandang loob tulad ni Joseph at mag-asawang Joel at Sally dahil sa kanila nasagip ng bitag ang kawawang si Emmy.